So yun, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Pasensya na, wala tayong upload lagi mga katropa. So ngayon, meron kasi akong ginagawang transmission, tatlo. So yung isa na isampa ko na mga katropa, kasasampa lang. Ayan, hindi pa nga nakakabit yung cover. Ayan, nasampa na. So hindi ko pa siya nakakompleto yung pang taas. Wala pa siyang ATF. So ito naman, naghihintay ng parts mga katropa. Kaya hindi ko pa ina-assemble na yan ko muna dyan. Ngayon, ito yung nauna, ito yung nauna, tsaka yung isa na yun. So ngayon, meron tayong sumunod kanina lang mga katropa. Ayan, ito Mazda 5 Sky Active Transmission. So yung issue nito ay humming sound or grinding sound. Malakas yung tunog mga katropa pag tumatakbo. Okay naman yung shifting, pero malakas yung humming sound. Si-share ko lang sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga pwedeng panggalingan. Siyempre, mga pwedeng panggalingan dyan, bearing, kahit anong bearing, or nagtatouch na yung clearance ng mga moving parts, kaya nagkakaroon ng humming sound. So papakita ko sa inyo paano natin na detect yung ano. So papakita ko muna sa inyo yung ano, yung mga ribaba. Ayan, oh. Meron siya mga ribaba mga katropa. Ayan. So yun nga, humming sound yung problema pag tumatakbo. Ngayon, syempre unang inspeksyonin natin dyan yung bearing ng ating differential. Pagdating naman sa bearing na differential, halos okay naman mga katropa, wala namang problema. Tsaka itong sa counter gear, yan, up and down, walang problema sa bearing. Yan, titignan natin yung housing ng mga bearing dito sa housing dito. So ito yun, mapapansin nyo, okay naman siya, wala naman siyang gas, wala namang kain yung bearing. Malinis mga katropa. Chinek ko na rin yung ano, bearing ng ating yung mga maliliit na bearing, kagaya nito bearing, okay naman, buo naman yung mga bearing mga katropa. Lahat ng pwedeng panggalingan na bearing, ayan, mga example na ganyan bearing, gantong bearing, lahat ng bearing na maliliit, okay naman mga katropa, wala naman naging problema. Yan, yung mga bearing na maliliit, yan, dito sa input shop. Yan, so ito kasi yung high clutch at low clutch. Yung mga nandito, yan, yung mga ano, mga brake na yan, brake low and reverse brake. Ito brake B1 at B2, low and reverse brake. Siyempre yung ating one way clutch, one way siya. Yan. So yun nga mga katropa, wala naman ako masyadong nakitang problema sa mga bearing. Ito pa yung isa pang housing ng bearing. Yan, housing yun, meron naman konting ano, pero hindi naman panggagalingan yan. Yan, yan yung ano, yung bearing na walang problema. Dito sa loob ng differential, okay naman yung mga ano niya, kaya hindi natin pwedeng ano yan. So yung nakita ko naging issue, kaya siya nagkakaroon ng humming sound, yung kanyang center bearing ng case ng transmission. So ito siya, meron siyang bearing dito sa loob. Ayan. So yung tanong, napapalitan ba? Napapalitan kung meron tayong makukuhang bearing mga katropa. Maghahanap tayo ng bearing. So sa pagtatanggal, medyo may konting kahirapan. Tatanggalin mo to, tapos press fit to, itong nandito sa loob, press fit, itutulak mo yan para matanggal. Press fit yan mga katropa. So wala tayong kahit sa part number, walang ano, kaya obligado magpalit. A few years ago, nagpalit ako ng ganito housing sa Mazda 6 naman, humming sound din mga katropa, pero hindi ganun kalakasan. Pero ito kasi sobrang lakas mga katropa. So pagdating naman pala sa mga clutches at saka sa brakes, okay naman, wala pa naman siyang damage mga katropa. Ito kasi yung mga brakes, yan, mga ganyan, mga brakes yung ano yan, yan, mga brakes, walang problema. So pagka ganyan, pwede natin ibalik. Yan, slow and reverse brake din to. Yan, halos wala namang problema, maganda pa. Ito naman yung low clutch saka high clutch, so magaganda pa yung kanyang clutches. Yan, mapapansin nyo, magaganda pa yung clutches. So pwedeng palitan lang natin yung housing. Ngayon sinabi ko, pwedeng tanggalin kung mapapagtyagaan yung tanggalin, at kung meron kayong makukuha bearing, kasi parang nung nagbukas ako ng ganito, yung talagang sisirain, meron siyang special lock yung bearing para bago matanggal mga katropa. Yan, pwedeng tanggalin. So yung issue niya ito, yung bearing niya rito sa gitna. So pakinggan nyo, yan, ganyang kalakas mga katropa yung ingay, kaya nagkakaroon ng humming sound pag tumatakbo. So ganyan sinabi ko, ito yung papalitan natin, kasi wala tayong makukuha ano. Nagano ko sa parts catalog ng Mazda, walang bearing na nakalagay mga katropa. Kaya sinabi ko, nagpalit ako niya na few years ago na.
ng housing na to, buong housing. So ibabalik natin yung mga pagkatanggal natin para makatipid si customer. Huwag muna natin palitan ng mga clutches tsaka seal. So as in, ibabalik lang natin ganyan, linis lang tapos balik. So papalitan natin ng bago. Yan, tingnan nyo naman tong isa, nakatanggal na rin yung bearing nyan. Ayan o, smooth, walang kaingay-ingay o. O diba, smooth. Yun yung naging issue nya sa humming sound, hindi sa mga small bearing, sa big bearing. Yan, yan yung issue. So yun lang mga katropa, at least kahit paano pagka naka-encounter kayo ng ingay na medyo malakas-lakas or humming sound while shifting, kasi tumutunog yan pag nag-shifting, yung pag nag-first gear ka, magbabago yung tunog, tapos mag-shift, tapos iingay na naman. Habang tumataas yung RPM, bumibilis, lumalakas yung ingay mga katropa. So yun yung naging ano nyan, yung issue nyan mga katropa. So yun lang mga katropa, sana makakuha kayo ng idea kung saan pwedeng manggaling yung ingay. Kaya obligado tayong buksan pag may maingay yung transmission natin, obligado nating buksan para ma-check natin yung mga bearing or yung mga clearance ng bawat bawat component sa loob mga katropa. Pwedeng nadurog yung bearing na to, sumayad yung ito, sumayad, example, sumayad ito, kasi pag nadurog yung bearing, pwedeng sumayad yan, diba? Sasayad na ganyan yan, kasi nakaupo rito yan mga katropa. Yan. Isang example lang yun na pwedeng mangyari, sumayad, kaya nagkakaroon ng humming. Lahat ng may mga bearing, may mga kanya-kanyang clearance yan, kaya pag nadurog yung bearing, sasayad. So ano ba yung para maiwasan natin masira yung bearing natin mga katropa? Kailangan mini-maintain natin yung langis. Kailangan laging fresh, lalo na pag automatic transmission or lalo na manual transmission mga katropa, maraming bearing sa loob. Yan. So yun lang mga katropa, senior ko lang para magkaroon kayo ng idea kung saan nanggaling yung ingay dito. Yan, sa ating case transmission. Papalitan natin yan mga katropa.